Good morning po sa lahat. Dito na naman po ako. Nawawala, bumabalik si Jen. Oh, praise God po. Praise God. So actually, noon pa ako inaano ni Lord eh. Kasi meron man po, honestly, meron man po time na wala po akong work ng Friday. Nasa bahay lang po ako. Yung conviction po ni Lord, andyan. Pero natalo po ako ng hiya. Kasi sabi ko, nakakahiya naman kasi a-attend ako. Tapos sa susunod naman ng mga weeks, wala na naman ako. So sabi ko parang nakakahiya ba? Honestly, yan po yung nararamdaman ko. Pero nag-chat kami ni Jessa. So lumakas yung loob ko. So, sabi ko, sige, attend niya ako. So praise God ba? Kasi although na hindi naman po tayo nalalayo kay Lord kahit na hindi umattend ng pero iba pa rin po pag nakapag-fellowship. Nakikita ko po mga magaganda at nagbabakuhan. Yan. Lalo na po yung pastor natin. Kasi sila natin hindi nagbabago. At praise God din po. Sa hiling po ni Lord. Hallelujah. So, nagpapasalamatan ko po si Lord na mas pag-welcome nyo kahit na yung absence ba. So, although na matagal na wala, pero yung warm welcome, maraming salamat po sa inyo kasi ramdam ko pa rin po minsan na pamilya. Although na hindi pa blood, pero kay Lord. Kaya ramdam ko po. Ang honestly, naka-attend po ako one time kasi yung bagong kasama namin sa bahay, Christian din po, yung service nila gabi. So actually convenient sa akin yung gabi na na schedule. Very convenient yun sa akin. Naka-attend ako doon one time, pero hindi ito yung nararamdaman ko. Kung paano yung pagpasok mo pa lang sa door, mararamdaman mo na yung presence ni Lord. Nararamdaman. Salamat sa mga ngiti nyo na hindi nagbabago. Ka din sa guidance pa natin ni Lord. Sa kung ano man ang mga circumstances na dumating sa buhay ko, pinagpapasalamatan ko po yun kay Lord na hindi niya po tayo pinagbabayaan. So andyan po siya parati kung ano mo po mga problema. Tsaka praise God na nakapagpakasyon ako. Praise God din nakasama ko po yung mga anak ko. Makaka-relate ako sa testimony ni Ate Princess. Kasi bilang isang mother na malayo ka sa mga anak mo, pag merong mga circumstances na parang hindi natin gusto, kinupurot po yung puso ng nanay. Napakasakit po. At pag malayo po tayo, nasa abroad tayo, wala na tayong ibang choice, wala na pong ibang option, kundi lumapit lang talaga kay Lord. Hawak lang at saka through prayers lang. Kaya ako minsan nakukulitan na yung mga anak ko sa akin, saan kayo? Mag-send kayo sa akin kung anong ginagawa nyo, although mga teenagers na, pero kailangan pa rin ng update at saka gabay ng magulang. So kaya kahit na makulit tayo ng mga parents, so tuloy-tuloy lang kasi hindi naman tayo pababayaan, Lord. So, nung nakaraang linggo, dumating sa akin ang sakit na diarrhea at saka vomiting. Akala ko, kaya na ng sarili ko. Nagtrabaho ako Sunday, umaga na naman, andun na naman yung diarrhea. Kaya parang yung katawan ko talagang as in na wala na. Tapos pumunta ako sa hospital mag-isa. Pero thank you Lord kasi nakaya ko, nakarating ako sa hospital, walang nangyari sa akin. Nakarating ako sa accommodation namin na okay pa rin. Ngayon, okay ako. Amen. Maraming salamat kasi sa pamilya dito, kinalangin ninyo ako. Nakuyaran din sa kasi Pastora Leden, pumunta sa accommodation, binigay ng mga gamot na kailangan ko. Although na pumunta ako magpa-check up, pero kulang yung gamot na nabili ko kasi kakulangan ng pera, wala pa kaming sahod hanggang ngayon. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi lahat-lahat i-provide na. Finally po, nakapag-book na ako ng bakasyon. Kasi yung friend ko hindi pa po nakakapag-book. Sabi ko, mauuna na ako kasi 10 years ako hindi nakauwi. Ikaw yung nagbabakasyon. Sabi ko, mauuna na ako magpa-book para matuloy na talaga. Kaya talaga nagpapasalamat ako kay Lord sa mga prayer na ibinibigay, na pinapag-pray ko sa kanya. Yun lamang po.